pangungunahan ating komrada, ating kuruman na si Attorney Maria Victoria Grajeda Smith. Lungkot ko. Pero ayoko maging diktador. Hindi yan ang gusto ko. Ayoko mamuno o manakop ng kahit na sino. Gusto kong tulungan ang bawat isa kung kailangan. Gusto nating tulungan ang isa't isa pagkat ganun ang tao. Gusto nating mabuhay sa ligaya ng bawat isa, hindi sa pagdurusa ng iba. Ayaw nating kapuotan o pamuhian ang sinuman. At may lugar ang daigdig para sa lahat at sagana ang butihing mundo. At kaya nitong maglaan para sa lahat. Ang buhay ay maaaring maging malaya at maganda. Pero tayo'y naligaw ng landas. Kasakiman ang naglason sa kaluluwa ng mga tao. Binakura ng puot ang buong daigdig. At pinagmarcha tayo patungo sa pagdurusa, pagdanak ng dugo. Napabilis natin ang lahat. Pero ikinulong natin ang mga sarili. Ang makinaryang nagdulot ng kasagana ay iniwan tayong laging nangangailangan. Sa karunungan natin, wala na tayong pinaniniwalaan. Sa katalinuhan natin, tayo'y naging walang awat na lupit. Labis tayo mag-isip na halos nawala na ang ating damdamin. Higit sa makinarya, ang kailangan natin ipagkatao. Higit sa katalinuhan, kailangan natin ng kagandahang loob at kabutihan. Pag wala tayo nito, magiging marahas ang buhay. Guguho ang lahat. Pinaglapit na tayo ng teknolohiya, ang mga imbensyong iyay nananawagan sa kabaitan ng tao. Nananawagan para sa pandaigdigang kapatiran. Para sa pagkakaisa nating lahat. Ngayon, maaari na akong marinig ng milyong-milyong mga tao na nawalan ng pag-asa. Mga biktima ng sistemang umuudyok sa ilang hayop na pahirapan at ikulong ang mga inosente. Sa lahat na nakikinig sa akin, sinasabi ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang pagdurusang laganap ngayon ay dulot ng kasakiman, kapaitan ng ilang takot sa pag-unlad ng sangkatauhan. Ang kapuotan nila ay lilipas din at papanaw ang mga diktador. At ang kapangyarihang inagaw nila sa mga tao ay babalik sa mga tao. Sa kabila ng kamatayan ng marami, hindi maglalaho ang kalayaan. Mga kababayan, huwag kayong bumigay sa mga hayop. Mga taong namumuhi sa inyo, umaalipin sa inyo. Hawak kayo sa leeg, nag-uutos kung ano ang inyong dapat isipin at damin. Silang nagsasanay sa inyo. Nagpapakain sa inyo. Turing sa inyo yung mga masunuring tupak. Gagamitin lamang kayong bala sa kanyon. Huwag kayong bumigay sa mga tiwaling ito. Mga taong makina ang utak at puso. Hindi kayo mga makina. Hindi kayo mga hayop. Kayo ay mga tao. Ang pag-ibig ng sangkatauhan ay nasa inyo. Hindi kayo sadyang mapuot. Silang walang nagmahal ang sadyang ganoon. Silang hindi minahal at mga tiwala. Mga kababayan, huwag ninyong ipaglaban ang pagkaalipin. Ipaglaban niyo ang kalayaan. Tayo ang may kapangyarihang lumikha ng kaligayahan. Kayo ang mga tao, ang may kapangyarihang gawing malaya at maganda ang buhay. Sa ngalan ng demokrasya, gamitin natin ang kapangyarihang iyan. Magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang isang bagong daigdig. Isang mundong mapitaga na magbibigay ng trabaho sa mga tao, ng kinabukasan sa kabataan at kasiguruhan sa nakatatanda. Nangako rin ng ganito ang mga gado na nangamtang ng kapangyarihan. Pero mga sinungaling sila. Hindi nila tinupad ang pangako yan. At hindi nila tutuparin kailanman. Pinalalaya ng mga diktador ang kanilang mga sarili habang inaalipin nila ang taong bayan.
Ngayon, ipaglaban natin at tuparin ang pangako niyo. Lumaban tayo. Palayain natin ang daigdig. Ibaksin natin ang kasakiman, ang puot, at ang pagkawalang hinala. Ipaglaban natin ang isang daigdig na nakasandig sa katwiran, kung saan ang siyensya at ang pag-unlad ay nakatuon sa kaligayahan ng mga tao. Mga kababayan, sa ngalan ng demokrasya, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Ang bayan ko, Pilipinas, ay ang ikot bulaklak, ang ibig na sa kanyang balat, nag-alay na handa ilan, at sa kanyang yumi at ganda, tayo man ay
Magandang gabi po sa mga comrade natin, sa mga Bani, at magandang gabi kay comrade Angkor Ruman, Attorney Maria Victoria Drejeda Smith. Siya na po ang magpapakilala ng ating special guest ngayong pong gabi, at magandang umaga. Magandang gabi po sa inyo mga comrade at sa lahat ng ating kababayan sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa ibang bahagi ng mundo. Ako po ay nagagalak na makasama ninyo uli ngayon at medyo bittersweet po yung pagsasama natin tonight. Ano po, Comrade Al? Dahil ito na po ang last show ko with you. You know, Okay, there are many... Nasa liberation na tayo siguro makikita. Opo, pero ayaw kong tingnan na absolute last na to. Umpisa Basta pa lang to. kailangan Okay. ninyo ako at available po ako at ako po ay magta-try ng aking best Anytime, na welcome na makasama welcome kayo po ulit. kay comrade. Okay. Papakilala ko po si comrade Emerson Valdestan sa Bani. Okay. Comrade Emerson, kumusta po kayo? Nice to meet you tonight. Sayang po, ngayon lang tayo nagkita. Pero nagagalak po akong makasama ko kayo tonight, Comrade Emerson. Okay, ganun din kami at okay. Anyway, so shall we start, Let's do that. comrades? Okay. No? Yes, So comrade. tonight we have a very special guest, no? At ito po ay very meaningful dahil today is December 10. At ano po ang December 10? Ito po ay International Human Rights Day, ano? So kaya very pinlano po namin at kinumbidahan po ang guest natin tonight, especially because it's International Human Rights Day, for everything that she represents and she has been fighting for, no? Ang pangalan po niya, ang buong pangalan po niya ay si Francisca Lustina Castro, at siya po ay isang educator, trade union activist at isang politiko. Siya po ang kasalukuyang Deputy Minority Leader ng Philippine House of Representatives para sa 19th Congress at ganun din noon nung 18th Congress, no? Bilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers or ACT Party List Group, no? Kabilang siya sa mga pangunahing may akda ng Republic Act 11466 na nagtaas ng minimum na buwanang sweldo ng mga nurse sa Pilipinas. Meron din siyang pending bill na pinadala sa Senado upang maantas din ang sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Dati po siyang Secretary General ng ACT at noong 2019, ginawaran siya ng Arthur Swenson International Prize para sa trade union rights para sa kanyang pag-oorganisa ng mga guro at ng Febe Velasquez Trade Union Rights Award para sa kanyang pagtatanggol sa mga unyon ng manggagawa at ang karapatang pantao. Mga kababayan, it's my honor to introduce to you Representative Franz Castro. Welcome po, ma'am. Maraming salamat, Victoria Smith, at sa ating mga anchors doon, ano, sila ating mga comrade. Comrade Al po. Ang meaning po ng comrade, Congresswoman, ay komunikasyon sa radyo po. Yes, komunikasyon sa radyo. Comrade Al, at Yes saka po. si Comrade Emerson. Emerson. Yan, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. At magandang umaga naman po sa Amerika, nandoon sa ating city. It's 2:14 a.m. po, ma'am, where I am. Pero okay. So magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, walang kwento po sa akin yan dahil excited ako nandito kayo kasama namin, ano, na makausap kayo namin. So, without further ado, ma'am, kung pwede po, mag-umpisa na po tayo, no? Magsimula na po tayo, no? Unang-una po, ma'am, pribilehyo po namin kayong makasama sa araw na ito, International Human Rights Day. At kaya naman po, malaki ang aming pasasalamat sa inyong madali at masayang pagtanggap ng aming imbitasyon na ma-interview namin kayo today. Nabigla nga po ako, ma'am, kasi
isang ano lang ko, isang text ko lang sa inyo, sumagot na kayo kaagad. Tuwang-tuwa ako kasi, ano ba yun, di ba, Comrade Al, minsan Yes, hirap oo. tayong Masaya mag-contact, no? kami. At ito'y makabuluhan dahil 75th anniversary ng Universal Human Rights Day po. Yes, yes. So, unang-una po, ma'am, congratulations po sa pag-adopt ng House of Representatives Committee on Justice ng House Resolution 1477 na nagmumungkahi na kayo po ang nag-akda nung HR 1393 na consolidate po dun sa House Resolution 1477 na yan, na nagmumungkahi sa pamahalaang Pilipinas na makipagtulungan na sa pagsisiyasat ng International Criminal Court sa mga crimes against humanity na ginawa ng Duterte administration kaugnay sa war on drugs nito. Ma'am, sa inyong kaalaman po, ano po ang timpla ng Administrasyong Marcos Jr. ngayon sa mungkahi ninyong ito? Well, thank you, Victoria. Totoo, no, naaprubahan na ang House Resolution 1393, consolidated dyan dun sa iba pang mga House Resolutions. At kami ay natutuwa na talagang inaprubahan talaga ito ng mayorya ng committee members. At inaasahan natin na ito ay ma-approve na sa plenary within the week. Okay? Kasi last week na natin ito sa Kongreso, magkakaroon na naman ng recess. Well, ito yung sense of the House, no? So, ang ibig sabihin nito, we requested, we enjoined the administration of Marcos Jr. no, to cooperate with the ICC investigation. So, ano ba yung prospect natin dito? So, kung matatandaan mo, Victoria, no, ating Comrade Al at saka si Emerson, yes, welcome. na kung matatandaan niyo po, parang matigas ang ang paninindigan ng DOJ secretary. Sabi niya pa nga, hindi raw papayagan, walang jurisdiction ang ICC dito, at sinasabi rin ni President Marcos Jr. na talagang talagang hindi rin papupuntahin dito at walang jurisdiction. Pero itong lately, may mga pahayag na sila na pag-aaralan. At saka pag-aaralan yung pag-cooperate, no? At hindi lang yan, Victoria, pag-aaralan din yung pagbabalik natin doon sa ICC. So ako ay nag-hope, no? We are hoping yes, nag-hope kami very well na sana ay talagang within the week ay maaprubahan na po ito at bigyang laya na yung mga ICC investigators na pumunta dito sa bansa. Palagay ko yung mga kaluluwa ngayon ay humingi ng katarungan nagsasaya na nga po ngayon sa sinasabi nyo. Well, this is a very big step, no, Al? Talagang tayo ay tuwang-tuwa dahil nga sa positive development. At sana ito ay magtuloy-tuloy dahil in the first place, kagaya ng nasabi mo, Al, ito ay para doon sa katarungan para doon sa pamilya, sa biktima, ng nabiktima ng war on drugs. Actually, based doon sa aming hearing, more than 7,700 pala yung mga namatay dito sa war on drugs. Taliwas doon sa paniniwala natin na more than 6,000 lang. Kaya alam niyo po, to fill the gap, alam naman natin na nagkakaroon tayo ng justice system, umuusad yung justice system, pero within ilang taon yan, mula nung 2018 hanggang 2023, mabibilang mo sa daliri yung na-convict. Okay? Yung naparusahan. Kaya out of 7,700, hindi nga nila alam kung ilan yung bilang ng na-inquest. Kasi ganito yan bawat may mamamatay, dapat may nai-inquest, nag-iimbestiga, pero hindi nangyari yon. Kaya dito mag-fill ng gap itong ICC. So, yan, nagpapasalamat tayo na sana ay matuloy na ito. At saka Congresswoman, yung datos pa nga ang datos ng human rights almost 30,000 ang biktima. Yes. Yun ang dami ng difference, ano po? Dahil yung yung datos ng
PNP at ng DOJ ay 7,732. Pero sabi nga natin, mas marami pa dyan, no? Yung 30,000 na sinasabi. Kaya lang, ayaw i-count yun ng, ng gobyerno. But just the same, yung 7,700 is too many. Diba? Too many na mga deaths nung panahon ng EJK at war on drugs ng dating administrasyon. At dapat may managot. Diba? Wala sa kasaysayan natin sa pagkakaroon na ng republika, no, na nagkaroon ng ganung death sa maikling panahon. Kaya talagang dapat may managot. Kaya nga po nung Congresswoman, June 22, bumili si Duterte ng 345 na mga armas, baril. Eh, dapat narinig ko lang kanina. Para sa ano yun, Comrade? Para sa ano yun? Para sa ICC, pag hinuli siya, yung kasambahay, yung mga staff sa bahay, Pero, babalikan ko yung sinabi ni Representative Castro, ano po ma'am, yung sabi niyo umaandar. Pero yung pag-andar po, parang andar ng patay na makina. Kasi po, ma'am, out of 300 na parang complaints, no, sa mga police. So far po, since 2016 hanggang ngayon, 4 lang po ang nako-convict, no, sa mga EJKs. So when you consider na kung more than 7,000, no, official count na po ng mismong nagagaling sa police, ang mga namatay sa mga EJKs, 4 na police pa lang ang nako-convict. So ano po sa palagay ninyo, no, pag dumating po ang ICC dito at makikita nila yan, ano po sa palagay ninyo magiging husga nila sa atin, sa paglakad ng ating hustisya dito sa Pilipinas? Well, oo, talaga nga Victoria, mapapatunayan nila dito sa ating bansa yung talagang kumbaga parang hesitant, yung hesitancy ng ating ng ating mga yung mga respective or yung appropriate agency natin para maimbestigahan. Like for example, etong PNP na to, hindi sila nga makapag-report ilan yung mga na-inquest. Hindi nga sila makapag-report kung ilan talaga, no, yung talagang nakasampan na sa ating mga korte. Okay? So, ang nakuha nating report, halimbawa itong DOJ na ito, kumukuha sila ng report from the PNP, di ba, sa mga nakukuha nga nating report, involved dito yung PNP. Di ba? Yes. So talagang talagang hesitant talaga yung ating justice system at saka yung ating mga government agency. Alam niyo po ba doon sa pagdinig sa Kongreso, Commission on Human Rights lang yung nagsabi na willing silang mag-cooperate sa ICC. Yung DOJ, yung OSG, yung Office of Solicitor General, yung PNP, at saka itong DOJ, at saka itong iba pang ahensya, ay ayaw nilang mag-cooperate. Sabi nila, iniiwan daw nila ang desisyon. Yes, iniiwan daw nila ang desisyon kay President Marcos. Kaya nandoon ang laban natin, ma-persuade natin si Pangulong Marcos na mag-decide. Opo, ma'am. Lilinaw ko lang po, Comrade, yung EJK, kasi para maintindihan ng mga listener at yung mga nanonood, yung extrajudicial killing, ito po yung sinasabi natin, bukang bibig natin, para maintindihan naman ng iba, ano ba yung EJK, extrajudicial killing. Ito po ay ang tinawag to dahil gobyerno ang may gawa nito, yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Sila yung gumawa ng krimen dito sa mga napatay na to. Well, actually, Comrade, I'm sorry, ma'am. Dadagdagan ko po yun dahil abogado po tayo, Kaya po ang tawag dyan, extrajudicial killing. Kasi kung yun ay parusa para sa isang krimen, ang batas ay nagsasabi sa atin na walang iisang tao ang pwedeng parusahin ng walang due process of law, no? Yung pagdadaan sa mga korte natin, aakusahan mo sa harap ng korte at magtetestigo, makikita nung naakusado kung sino yung nagtitestigo laban sa kanya. Yan po ay hindi ginawa. Ang ginawa lang po ay pinatay na lang po yung tao on the word of someone na
sila kuno ay drug addict o dealer, no? Pero ma'am, ang nakakatawa po ma'am, no, dahil lumalabas na ngayon, no, na all those years, all those deaths, ma'am, no, sabihin na lang natin yun na lang more than 7,000 na namatay ng mga kababayan natin. All those deaths were allegedly dahil either drug addict sila or drug dealer sila. Pero ngayon po, ma'am, merong mga lumalabas na ebidensya na ang drug king all that time was no other than Duterte. Hindi ba tragic irony yan, ma'am? Hindi po ba? Yes, oo. Tama ka, no? May mga may mga testigo, no, na lumalabas na talagang sila mismo, no, ang si Duterte mismo ay isa sa mga drug lord of the drug lords nga ang sinabi ng isang affidavit sa kanyang affidavit. Banggitin ko na, no, si dating General Las Cañas. Nabasa ko yung kanyang yung report tungkol doon sa sinasabi niya na kumbaga itong nangyaring ito ay peking pagsugpo doon sa mga problema natin sa droga. Awayan lang daw ito ng mga dealers, malalaking drug lord. Kaya talagang yun nga, no, at the expense po ng ating mga kababayan. Kasi tama ka nga, Victoria, no, kailangan dumaan sa due process. Addict man yan, dealer man yan, pusher man yan, sana hindi ito pinatay. Meron tayong rule of law, meron tayong batas, kaugnay niyan. Tapos, napansin pa natin, doon sa mga namamatay, pinapatay, ay pare-parehas ng pattern. Tinaniman ng ebidensya, tinaniman ng droga, tinaniman din ng baril para sabihin nanlaban. Kaya parang kung nanlaban ka na, okay na, hindi na iimbestigan. Mali yun, dapat i-inquest at imbestigan pa rin. Opo, ma'am. Ngayon po, ma'am, alam nyo, naging famous po kayo dahil sa inyong advokasya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Ukol sa kanyang papel nga sa pag-uudyok ng red taggings at mga extrajudicial killings na nagresulta sa walang katarungang pagkamatay ng libo-libong mga Pilipino. Ano po, ma'am? Kayo po ay mismong naging target niya kamakailan ng kanyang red tagging at mga napaka-publikong pagpabanta sa buhay ninyo, ma'am, no? Dahil dito, kayo po ay nagsampa ng kaso laban kay Duterte for grave threats. Ano po? Ano po ang status ng kaso ninyong ito? Yes, tama, no? Tayo po ay nagsampa ng kasong grave threat in relation to Cybercrime Prevention Act. Dahil ang pagbabanta ay idinaan niya sa isang national network at saka sa social media. So, supposedly, meron tayo sanang, may preliminary investigation noong December 4 at saka December 11. Umattend naman ang abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dalawang abogado niya, hindi siya dumating, hindi siya nagpakita. Ang alibay nila ay hindi raw natanggap. Hindi raw natanggap yung subpoena at yung complaint affidavit ni dating Presidente Duterte. Kaya, ayan, no, binigyan sila ng copy, mingi ng copy ng complaint. Sinabay na rin namin dito, no, Victoria, Al, and Emerson, yung supplemental complaint affidavit namin. Dahil nagbanta na naman siya noong November 16 doon sa programa. Kaya magkikita kami ulit. Sana may preliminary investigation ulit sa December 15. December 15 po. Naku, ilang araw na lang po. Ano po? Ma'am, ngayon po naman, with all due respect po, ma'am, naririnig namin kayong nagpapahayag ukol sa mga human rights violations po ng dating Pangulo. Ngunit po, forgive me po, ma'am, siguro, and correct me if I'm wrong, wala po akong narinig sa inyo na ingay ukol po sa human rights record po ni Marcos Jr., no? At ayon po sa mga record ay actually po in 1 year napakalubha po, no? Meron na pong 1,610,500
953 victims of human rights violations under just 1-year term ng Marcos Jr. administration, no? Ang mga victims ng indiscriminate shootings ay 7,712. Yung mga victims of red tagging ay 1,582,239. Yung mga extrajudicial killings, 1 year lang po, ma'am, no? 380 plus na po, no? As of last count, no? Tapos may mga 78 victims of illegal arrests and detentions, 60 victims of other instances of killings, and an undetermined yet increasing number of desaparecidos po, no? Ng mga aktivista, mga grassroots leaders. Ano pong masasabi ninyo diyan, ma'am? Ano pong position niyo sa bagay na yan? Well, maganda yung information mo, Victoria, no? Kay Dacos. Gusto ko rin sana makakuha ng copy doon. During the budget deliberation, kinompare po natin yung naging performance or naging biktima sa ng pagpatay dahil sa droga. So kinompare po natin yung first quarter ng Duterte administration at ni Marcos. At sinabi nga natin doon na mas malaki yung kasi based yung ating data ay galing sa UP, based yun doon sa pag-aaral ng UP. So inano po natin yan, kinundi na po natin yan at sinabihan po natin ng DOJ na dapat maimbestigahan kasi mas malaki ngayon ang data. So tama kayo, no? Yung mga binabanggit nating mga biktima ng mga human rights violations dahil yan po ay kinakalap pa natin yung mga data na yan. Ngayon po kasi ang mga nababanggit natin yung mga karapatan sana ng ating mga mamamayan para sa mga dissenting sahod, karapatan para sa dissenting para sa yung yung security of tenure, karapatan sa edukasyon, karapatan doon sa kalusugan. So, marami po yan. Kaya nire-relate po natin dito sa panahon ng Marcos administration ay talagang talagang talamak yung mga paglabag doon sa mga karapatan na yan, lalong-lalo na yung mga nagiging performance po natin doon sa education at saka doon sa mga kahilingan ng ating mga health workers na hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay. So maganda rin sana Victoria, salamat doon sa information at tayo po ay magsisikap na makuha po natin yung iba't ibang mga information kaugnay yan para naman hindi natin masasabi na kami po ay hindi po kami nagsasalita kami po ay kumbaga ay bias against yung dating administration lang. So yun po at pagsisikapan natin na nakakuha tayo pa ng marami pang information about human rights violation sa kasalukuyan pa lang. Opo, ma'am, and we will be happy to provide you with the research, facts, and data if you will. Yes, salamat po. Maganda po yan na pagtulungan po natin yan, ma'am. Ano po? At saka, ma'am, pinagpupugay po rin namin kayo dahil sa inyong matapang at mahusay na interogasyon tungkol sa mga confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President. Ngayon po, ma'am, naimbestigahan na po ba ninyo, natanong po ba ninyo ang ukol sa record ng halos kalahating bilyong CIFs ng Office of the President sa ilalim po ni na Marcos Jr. at Rodrigo Duterte? Meron po bang investigation na ginagawa po ng opisina ninyo ukol sa bagay na yan? Kasi po ma'am, almost 500 million po. Ito napakalaki. Ano po ang ginawa nila doon, no? Saan po nila ginastos yun? Well, siguro kung nasubaybayan niyo yung budget hearing natin, walang maisagot. Sinasabi lang ni Vice President na in order daw yung paggasta ng confidential funds. Pero itong kino-question natin na 125 million, obvious dito yung talagang unconstitutionality nito. Dahil nag-request siya, ibinigay naman ng Office of the President, ginastos niya for 11 days, at hindi naman lang niya maipaliwanag. At ito nga, humihingi tayo ng COA
kung maalala ninyo, nanghingi kami ng COA report. November, ibibigay daw dapat, kaya lang hindi pa nila maibigay. Kaya po nag-file na rin tayo ng investigation, hindi lang dito sa ano, no, hindi lang ito CIF tungkol sa 125 million, pati din yung CIF noong panahon na siya pa ay mayor. Si VP Sara ngayon, na dati siyang mayor, na napakalaki din. 'Di ba? In the last 3 years, almost $500 million din ang inilalaan doon sa confidential funds. So may nakaano po kami diyan na House resolution. And by tomorrow po, Monday, magpa-file po ang Makabayan na pangungunahan ko po at saka iba pang mga sektor na magpa-file din ng petition sa Supreme Court kaugnay dito sa constitutionality na 125. At kapag napatunayang ito ay unconstitutional, kailangan ibalik ito. 'Di ba? Maibalik ito ni Vice President. So yan pa lang po no yung ating update doon at meron syempre dahil sa expose natin about the confidential funds, natanggal na po yung confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, at iba pang mga ahensya na hindi naman kailangan ng confidential funds. So ito yung isang partial victory natin doon sa kampanya natin laban sa confidential funds. At ito ay inilaan doon sa mga line item sa budget na pwedeng i-audit. Okay? So hindi yung katulad niyan yung confidential funds na secret, hindi na i-report ng maayos at hindi gaanong na-audit. So yun po yung development diyan at babantayan po natin yung bicameral committee sa budget kung talagang tinanggal na. At ang balita natin ay talagang tinanggal na yung Office of the Vice President at saka yung Department of Education, yung line item na nakalagay na confidential funds. Opo ma'am, maraming salamat po sa trabahong ginawa ninyo sa bagay na yan. Congratulations po. No? Congratulations po, Congresswoman. Opo, natutuwa po kami doon sa bagay. Pero ma'am, yung tinatanong ko po, wala ba ho kayong nakikitang problema ukol sa mga confidential and intelligence funds na halos kalahating bilyon ng Office of the President po? Yes, oo. Isa din yan sa kino-question natin, Victoria. Kaya lang ngayon ang nalungkot kami dahil ni-retain. Bali more than 4 billion sa Office of the President. Ni-retain niya ng Senate. Ewan ko lang kung hindi pa tapos kasi ang bicameral committee, nandiyan pa rin yan as of Senate is concerned. Kaya kailangan talaga muli tayong magsama-sama ang mga tao para talagang katulad ng ginawa natin sa House of Representatives para tanggalin o bawasan o tanggalin natin itong confidential funds and intelligence fund sa Office of the President dahil hindi naman niya ito mandato. So yan po yung sinasabi natin pare-pare. Yun ang sinasabi natin parate. Pero titignan po natin, kailangan po talaga natin ang tulak ng mamamayan para talagang makita ng bicameral committee na yung ating yung ating panawagan kaugnay dito sa Confidential Intelligence Fund na 4 billion ng Office of the President. 4.6 billion po, ma'am, ang CIFs ng Office of the President. Saan niya ginagamit yon? Wala pong accounting at all to the Filipino people. Pero sa sinabi po ninyong pagtutulak po ng mga mamamayan, sa ano pong forma ninyo hinihintay ang pagtutulak ng mga mamamayang Pilipino na kami po ay objecting, no? We strongly object to confidential and intelligence funds, no? Dahil yes, marami mga pamamaraan, Victoria, no? Doong pinag-uusapan namin yan sa House of Representatives, maraming mga nagrarally doon sa House of Representatives. So gusto rin natin yung mga active, sama-samang pagkilos sa Senate at kung saan man nagkakaroon ng bicameral committee, pwedeng tayong magsama-samang kilos doon, pati sa Malacanang. At another, dahil very powerful ang media, ang social media, gamitin ng ating mga netizens ang platform na ito
para ipahayag natin yung ating pagtutol dito sa pagre-retain no ng confidential funds ng Office of the President dahil ito ay sinimulan ito nung last administration. Talagang lumaki ng gusto itong confidential funds ng Duterte administration, pero tayo po ay nagagalit dahil pinagpatuloy ito ng administrasyong Marcos. So, kailangan din nating singilin. Sa mga susunod na, ito yung aming petition ay kasama doon yung paniningil natin doon sa unconstitutionality nito. Opo, maganda po kung na may balak din po kayo na investigahan ang CIFs ng Office of the President po, ma'am. Ngayon po naman, ma'am, a few months ago, actually nung August 11 po, nag-file po kayo ng House Resolution 1239, no? Na dahil po sa mga facts and data na nakuha po ninyo sa TN Trio at saka kay Colonel Leonardo Odonio, ito po ay nagkaroon ng isang ng forma ng HR 1239 na in aid, you're asking po for an investigation in aid of legislation ukol po dun sa paggamit ng iisang private IP address 192.168.0.2 and how it relates po dun sa automated election system natin na ginamit nila nung halalan last year po, ma'am. Ano po ang status ng resolution na to? Okay, itong resolution na ito, talagang obvious yung naging violation dito ng Smartmatic doon sa kanyang kontrata sa COMELEC. At ito ay dapat na per VCM, dapat merong isang IP address. So obvious yung nangyaring ganun na sinasabi na lang may nasira, etc. So ngayon po ay ang status nito nandoon po na-refer po sa Committee on Suffrage at hindi pa po nag-schedule ng investigation regarding this. At kami naman po sa bahagi namin, kami po ay ma-attend na mga forum, symposium, at ipinapaliwanag po natin itong resolution na ito at ano yung alternative natin para magkaroon tayo ng transparent na eleksyon dito sa Pilipinas kasi yung ginagamit na Smartmatic dito ay talagang nawala dito yung transparency ng ating eleksyon. So tayo po ay bukod sa mga symposium, mga forum, mga rally din na tayo rin po ay dumadalo, ang ginagawa rin po natin ay talagang nag-ano rin po tayo sa Committee on Suffrage. Tayo po ay sinasabi natin na sana sa Committee on Rules din, maihir na ito. So parang ang pinaplano baka hindi natin alam kung next year pa yan or sa mga susunod na mga buwan. So yan, as of now, Victoria, ito po ay nasa Committee on Follow-up Suffrage. question po, Congresswoman. Yes, about that. Franz Castro. Tungkol po dito sa una, yung 125 million, paano kung hindi na ibalik? Meron na bang kaparusahan dito? Dito kay VP Sara. Tapos pangalawa po, dito sa kaso naman ng grave threats, kitang-kita yung prima facie, dito na 2 counts ng grave threats. Ito ba sa tingin nyo ay papasok na itong jartog dyan sa loob o masisintensyahan na rito? At pangatlo po ay hindi pa pwedeng isabay na rin dito yung mga biktima ng drug war dito sa kaso nyo, may duktong. Bali, tatlo na po yung naitanong ko. Yung 125 million, kung sakaling hindi ibalik, meron ba katumbas na kaparusahan dito kay BP Sara? Yung ikalawa, kay Duterte, dito sa grave threats na 2 counts na pala. Ayan, matadagdagan pa sigurado sa ilang araw at maragahanda na mga yan. Dilatory tactic, mga taktika na ginagawa. Ito ba sa conviction nyo, sa ano nyo po ay assessment nyo dahil ito kitang-kita yung prima facie dahil na-broadcast sa malaki nga sa national media sa SMNI kung hindi ako nagkakamali. Isa-isahin yung una natin. po, Pinakyaw ko lang yung oras. Sige, yung una po kapag nag-decision po o nag-recommend or nag-resolution po ang Supreme Court na ito ay unconstitutional,
automatic po uutusan siya ng ating Supreme Court na ibalik. Okay? Ano po ba yung kaparusahan kapag ito ay binalik, hindi ibinalik? So, meron po itong corresponding na parusa po dun sa revised penal code. At saka meron ding administrative case kung sakaling hindi ito ibalik. So, meron po yan ng mga corresponding na penalty po. Pangalawa, yun kung kay dating Presidente Duterte, well, sinasabi naman po ng ating abogado na malakas po ang ating kaso. Lalong-lalo na, hindi na nila masasabi na hindi daw ako yon. hindi naman daw ako yung France lang, di ba, na minabanggit, hindi daw ako yon. Pero pinatunayan niya nung second na, lalo niya pang idiniin yung sarili niya nung nag-second na banta siya sa akin at pinatunayan ako na yun talaga. Kaya talagang naniniwala po kami na mananagot dito si dating Presidente Duterte. So, yun po. Ano po ba yung pangatlo? Comrade Al, yung pangatlo po ay? Ay, yung pakalimutan ko na yung pangatlo Kasi nga, yung siguro yung dalawang lang yung issue dito, yung sana yung sa pangatlo na nakaligtaan ko kabigla eh. Ano mo ba, Comrade Vicky? Ikatlong question. Actually, Comrade, nalito na rin ako dun sa mga questions. Anyway, pwede ibalik natin sa ibalik po natin, palagay ko na nasagot na naman ni Ma'am. Ay, hindi. Ang pangatlo, naalala ko na. Pwede ba itong idugtong o i-relate doon sa mga kaso, doon sa mga sa war on drugs. Well, ako ang tinitignan ko dyan, Comrade Al and Comrade Vicky, ay magsisilbing eye-opener ito at magbibigay ito ng lakas ng loob. Itong ginawa nating pagkakaso kay dating Presidente Duterte, magbibigay ito ng lakas ng loob sa iba pa nating mga kababayan na biktima ng ng extrajudicial killings nung panahon ng war on drugs. So hopefully babahain ng kaso yung ating mga korte sa tulong ng mga ahensya kasi makikita ng ahensya na talagang dapat ng kasuhan at investigahan. So hopefully maging inspirasyon at motivation nito para lumakas ang loob po ng ating mga kababayang biktima ng EJK sa war on drugs. Tama po yung sinagot niyo, Ma'am, at believe po ako sa memorya ninyo na talagang guru po kayo, no? Actually, no, Comrade Al, sasagutin ko rin, dadagdagan ko rin yung sinabi ni Ma'am, no? Dahil ang kaso ito ay personal kay Representative Franz Castro, hindi po natin madudugtong yung kaso ng mga ibang taong nilabag yung kanilang karapatang pantao. Pero tulad ng sinabi ni Ma'am, no, dahil sa kanyang bravery, no, yung courage niya, yung katapangan niya sa pagsasampa ng kaso sa isang dating pangulo, nako, talaga Ma'am, saludo po ako sa inyo sa bagay na yan, no, ay sana mabigyan ng inspirasyon nga, mabibigyan ng inspirasyon yung iba. Dahil ang mga kasong yan ay personal at yun doon lumalabas yung kailangan may cause of action ka, no? Hindi pwedeng isama yung lahat ng mga kaso yon sa kaso ni Ma'am, no? So anyway, po Ma'am, babalik ko po doon sa issue ng nung pandaraya sa halalan last year, Ma'am, no? No, dahil po sa pag-amin na po mismo ng COMELEC doon sa hearing sa Senado kung saan in-interrogate po ni Senator Coco Pimentel si Chairman Garcia, no? COMELEC Chairman Garcia. Nag-admit po mismo ang COMELEC na tungkol sa pagdisenyo nito kasama ng Smartmatic at paggamit nila ng isang automated election system na hindi sumunod sa mga mandato ng ating pambatas halalan. Ang lumilitaw po, Ma'am, at hindi maikakailang konklusyon dito ay ang 2022 national and local elections ay malamang illegal, no? Iba po ito sa issue ng pandaraya. Dahil hindi po sinunod ang batas kung paano po yung procedure na dapat na gagawin sa halalan, ay illegal po yung disenyo ng automated election system na ginamit po ng COMELEC at ng Smartmatic, ang dinisenyo po ng Smartmatic. So Ma'am, ang tanong ko po sa inyo, kasi po pilya ako, ano po ang opinion at damdamin ninyo tungkol sa posibilidad
na nahalal kayo sa ilalim ng isang illegal na halalan? Very naughty ang tanong ni Vicky, no? Conrad Vicky. Well, Pilya ako. well, hindi ko, ang nag-decide na nga ang COMELEC, no, na tanggalin ang Smartmatic at nagbunga ito, no, ng desisyon ng COMELEC na tanggalin ang Smartmatic doon sa bidding sa bidding, no, doon sa election sa ang Smartmatic. Kung kami, no, naging bahagi din kami ng illegal na pamamaraan ng eleksyon, so ibig sabihin null and void din yung aming pagkakahalal. So hindi ko alam kung anong meron sa batas. Baka alam ni Attorney Victoria, Attorney Vicky. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung halimbawa ay ma-declare na null and void ang lahat ng mga posisyon sa panahon ng 2022 election. So hindi ko lang alam kung anong tawag diyan dun sa batas. So pero actually po, meron kami pong napakagandang usapan ni Senator Coco tungkol sa bagay na yan. At kami po ay nag-agree na wala pong inisip ang batas natin tungkol sa ganitong sitwasyon. This is in a class of its own. Kaya nga po, doon po inilabas na dahil nga wala ngang remedyo sa batas na binibigay sa isang sitwasyon na to, na kung saan ang halalan mismo ay illegal, no? Wala pong, hindi po yan, sa palagay ko, my humble opinion po, under our election law, hindi man yan mag-qualify as a failure of election. Dahil yung failure of election, meron pong mga grounds yon, specific grounds, no? Yes. So sabi ko nga, kaya nga ang sabi ko, ma'am, dito ilalabas ko na naman yung pagkapilya ko. Sabi ko, walang ibang remedyo din kundi people power, no? People power lang po ang solution diyan, ma'am. Dahil walang pong batas na nagre-regulate diyan, no? At or pwede rin naman siguro, Comrade Vicky, panagutin, di ba? Panagutin ang COMELEC mismo. Una po yun. Una po dapat yes, panagutin. Diba? Tama yun, di ba, Comrade Al? Doon sa pagpapayag. Kasi sila yung, sila yung in charge that time, yung ating eleksyon. At bakit nila pinayagan ang ganitong illegal na paggamit ng Smartmatic? Ma'am, sa palagay niyo ba, dapat tumigil lang sa COMELEC? Ang nahalal yung boss nila. Yung boss mismo ni Chairman Garcia ngayong nakaluklok na presidente o pangulo. Sa palagay niyo ba, ang COMELEC lang ba ang mananagot dapat noon? Kasi yung boss niya, sasabihin niya sa boss niya? Sabihin niya sa boss niya, Pangulong Marcos, hindi po pala kayo nahalal sa isang legal na pamamaraan at kayo'y umalis na po diyan. Yun po yung tinatawag, yung po ang tawag, act of one, act of all. Kaya, anyway, so, well, as we said, wala pong batas dyan. So, pag-isipan po natin yan. Ang aking rekomendasyon ay walang ibang solusyon na tunay dyan, kundi ang people power. At kaya nga po, kami po sa Punla para sa Bayan, at ganoon din ang mga comrades ko, ay nagtatawag na kami ng people power po, ma'am, dahil wala pong solusyon yan, kundi pumunta sa pinanggagalingan ng kapangyarihan mismo ng pamahalaan, kundi ang mga mamamayan. Ano po, ma'am? Revolutionary government again. Revolutionary government again. At least, tiyak naman pag naging revolutionary government, ay kayo rin naman ang nandyan, yung mga matitino na mga politiko. Tulad ni Congresswoman. At yan po ay didiskusunan ng ating si Comrade Vicky yung ating konsultan sa revolutionary government. Anytime po. Ma'am, dahil po pumupunta na po sa oras ng pagtapos ng ating show, gusto ko pong matanong sa inyo, sa mismo pong pinaglalaban ng Makabayan at ang ACT, ang ACT Party List Group po ay nakatutok po kayo sa mga issue sa edukasyon ng ating bansa
At mukhang matindi po ang mga issue natin ngayon tungkol dyan. Ano po, ma'am? Halimbawa po, ang mga mag-aaral na Pilipino ngayon ay nasa pinakamahina sa math, reading, and science. No? Rank number 77 out of 88 countries, no, na sinuri ng OECD. Imagine, ma'am, rank number 77 po tayo, no? At saka kayo rin po ay nagpatunog ng alarma na almost 3 million na estudyante ay nag-drop off from the roll since last year po, ma'am. Ano po ang programa ninyo para sa paglutas ng matinding education deficit natin po, ma'am? Well, so itong mga sinasabi natin na tungkol sa ating itong naging resulta ng international na test, yung PISA, ay ibinubungan na ito, Comrade Vicky, ng dekadang pagpapabaya ng gobyerno sa ating education. Bakit natin sinabing dekadang pagpapabaya? So unang-una sa pagbabudget. Hindi umaabot yung budget ng education sa at least man lang 6% ng ating gross domestic product. Okay? Sinasabi din ito ng sa pag-aaral na highly related ang per capita income o yung ginagastos natin per student doon sa performance ng mga bata. Actually nga sa pag-aaral 9 times na mababa yung ginagastos natin as compared natin doon sa mga may matataas na score sa international test sa ibang mga bansa. Pangalawa, sinasabi na natin dito na ayusin talaga yung curriculum. Okay? Ako, mathematics teacher ako. Nakita ko na yung pamamaraan ng mga strategy ng pagtuturo ng mathematics at kung paano mamamaster ng mga bata. Ngayon kasi ang ginagawa nila sa curriculum, especially sa math and science, ay spiral method. So, dapat hindi ito spiral method. Dapat ito ay disciplinal. Kung maalala mo siguro, Vicky, aral ka ba dito sa Pilipinas? Opo, ma'am. Meron tayong meron tayong first year, general math, second year, algebra, third year, geometry, fourth year, ay higher algebra. Dapat ganon para magkaroon ng mastery. Ngayon, ang science natin, Vicky, ang science natin, mga comrades, ang science natin ngayon, parang chapsuy din. A little of, yes, a little of, chemistry, Ibig niyo ba sabihin, ma'am, yung curriculum natin ay Chinese din? So, ayun, spiral, ibig sabihin chapsuy. Walang mastery yung mga bata. Pangatlo, yung reading comprehension. Ngayon, ang mga bata, sabi ng mga teachers, talagang ayaw na nilang magbasa. Sila ay nakapokus na doon sa social media, doon sa gaming, at saka sa mga kung ano-ano mga entertainment na kailangan ay may gawin ang teachers at ang ating education mismo para ma-motivate sila. Okay, pangatlo, yung class size. Matagal na nating sinasabi yung class size. Sa mga maunlad na mga nasyon o country, 35 yung maximum students. At yan din yung sinasabi ng UN, International Standards. Kami, mga teacher, naghahawak kami ng 50, 60 students per class. Wow. Okay? So, ayun ang problema. Pangatlo ay pang-apat o pang-lima na ba? Yung kakulangan natin doon sa quality instructional materials. Maraming mga mali-mali na mga concept na nandoon sa instructional materials. Kaya yan yung dapat na baguhin. Sinasabi natin, dapat ay merong secretary na galing sa educator. Opo. Ma'am, paano ho yung kasaysayan? Yung kasaysayan natin and historical revisionism. Ay, kaya po ako na-involve sa activism po dahil nabigla ako na mga estudyante ang akala nila sa martial law years golden era daw. Kaya po last year tumulong po ako, nagbigay ako ng mga 7-hour webinar on the true history of the Philippines, no? Ano po ang balak ninyo sa pagkokorekta ng kasaysayan ng Pilipinas na tinuturo diyan sa... Well, meron tayong panukalang batas na maibalik muna yung Philippine history as a separate subject. Okay, mga comrades, wala na po tayong oras, sayang. At siguro hanap tayo. Kailangan part 2 tayo next year. Part 2. Next year, part 2 tayo.
Ay, nako. Continuing conversation po, ma'am. Okay po. O, sige po. Thank you. Bigyan po natin ng last message si Congresswoman at kahit na sandali lang. Si Congresswoman. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin ngayon, ang DWBL at sa programa niyo po kay Vicky, sa ating mga comrades. So, ngayon po araw ng ating human rights, araw ng International Human Rights. So, ito po ay talagang dapat nating ipaglaban yung karapatan natin sa edukasyon, karapatan sa health, at iba pang mga basic na rights ng ating mga mamamayan. Kaya talagang tayo po kasama karapatan sa hanap buhay. So ito po yung mga karapatan na innate. Pag pinapatay mo ang buhay. Yung right to life. Karapatan sa buhay. Right to life. Kaya innate po ito sa atin, kaya kailangan po natin itong ipaglaban at wag po natin itong ipapaubaya or wag po natin itong pababayaan. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming laban. Okay. Tuloy ang laban. Maligayang Pasko po sa lahat po ninyo at manigong bagong taon. Maligayang Pasko rin po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Thank you. Meron pa po tayong closing song. Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galing. Himig ito ng Pilipinong di muli palulubi. Dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtimpi ay magliliyab. Ikaw ba'y makikibaka at hindi maduduwag? Nagisingin ang mga panatikong bihit mula. Kasinungalingan labanan hanggang mahuwag. Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galing. Tinig ito ng Pilipinong di muli palulubig. Tuturugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtimpi ay magliliyab. Ikaw ba ay dadaing na lang kimit mabuhay?